Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 29, 2025, Saturday. Update tayo sa binabantayan natin na posibleng bagyo na mabubuo sa may silangan. Halos lahat ng mga weather model, pati pag-asa, ay sumasang-ayon na sa bagyong paparating. Kaya alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang shear line pa din ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, habang ang Northeast Monsoon ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Hilagang Luzon. Sa labas ng PAR, nananatiling aktibo ang severe tropical storm Koto, dating Verbena, at ngayong umaga nga ito ay namataan sa layong 345 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour malapit sa sentro, may pagbugsong hanggang 115 kilometers per hour at kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalagang tandaan, kahit nasa labas na ng PAR, may hatak pa ring ulap at ulan ang trough ni Koto, lalo na sa Palawan at Karatig Dagat, habang itinutulak ng amihan at shear line ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera. Sa forecast weather conditions sa Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at paminsan-minsang thunderstorm dahil sa shear line. Pwedeng tumagal ang buhos at maging tuloy-tuloy sa piling oras, kaya maging alerto sa posibleng flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa gilid ilog, paanan ng bundok at mga kalsadang madaling mabaha. Sa Palawan, lalo na sa mga bayan na nakaharap sa Kanluran at sa Kalayaan Island Group, maulap na may mga pag-ulan at thunderstorm ang mararanasan na dala ng trough ni Koto. Posible ang biglaang pagbuhos mula moderate hanggang heavy, kaya bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa kanal at sapa. Sa Ilocos Region, Batanes at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region, maulap na may mga pag-ulan dahil sa Northeast Monsoon. Hindi man palaging malakas, maaaring magdulot ng madulas na kalsada, mahinang visibility at panakanakang malalakas na bugso ng hangin sa baybaying kanluran. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm na dulot ng easterlies. Kapag bumuhos ang malakas na ulan sa hapon, pwedeng magkaroon ng panandaliang pagbaha sa mababang kalsada at underpass. Sa Visayas at Mindanao, karaniwan ay bahagyang maulap hanggang maulap na may mga pag-ulan o thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Para sa lagay ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hanging northeast at ang alon ay moderate hanggang rough na nasa 2.1 hanggang 3.7 meters. Delikado ito para sa maliliit na bangka lalo na sa open sea. Sa Palawan, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula southwest hanggang southeast at ang alon ay umaabot sa 2.1 hanggang 3.7 meters. Lanuhin ang biyahe ng bangka ayon sa taya ng alon at iwasan ang paglalayag kung may bigla ang paglakas ng hangin. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, Banayad, hanggang katamtaman ng hanging northeast hanggang east at ang alon ay slight to moderate na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Piliin ang mas protektadong ruta kung kinakailangan pumalaot. Sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Banayad hanggang katamtaman ang hanging northwest at ang alon ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, Banayad hanggang katamtaman ang hanging northeast hanggang north na may alon ding 0.6 hanggang 1.8 meters. Tandaan, kahit mababa ang pangkalahatang taas ng alon, pwedeng lumakas ang wind waves kapag may thunderstorm outflow, magdoble ingat sa maliliit na pantalan at reef passage. Sa latest heavy rainfall outlook dahil sa shear line ngayong araw, nakatutok ang ulan sa Cagayan na posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Mas mataas ang aktwal na naipong ulan sa Bulubundukin at matatarik na dalisdis. Kung basa na ang lupa nitong mga nakalipas na araw, mas sensitibo ang pagguho. Bantayan ang pagdidilim ng ulap sa kabundukan, pagkakaroon ng malalaking bitak sa lupa at bigla ang pagtaas ng tubig sa ilog bilang senyales para lumikas ng maaga. Update naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential mula Pag-asa. Para sa week 1 mula November 28 hanggang December 4, sinasabing nananatili sa kanlurang hangganan ng PMD ang epekto ni Verbena bilang sirkulasyong nasa kanlurang dagat. Bukod dito, inaasahan ang paglitaw ng isang TC-like vortex na tatawid mula sa silangang hangganan ng forecast domain, papasok ng PAR na may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng week 1. Para naman sa week 2 mula December 5 hanggang December 11, inaasahang tatawid ang naturang sirkulasyon sa Northern Mindanao, Visayas or Southern Luzon
na may mababa hanggang katamtamang tsansa ng tuluyang pagbuo. Sa madaling salita, may nakikitang totoong banta ng bagyo sa susunod na 2 linggo, lalo na kung magsasabay ang mainit na dagat, sapat na moisture at favorable wind shear sa itaas. Kung sisilipin natin ito gamit ang international weather models, sa pinagsama-samang datos nagsisimula ng makita ang unti-unting pag-organisa ng bagong sistema bandang Tuesday habang kumikilos pahilagang kanluran. May senyales na bahagyang lalakas ito, ngunit dahil sa pakikipag-interaksyon sa umiiral na shear line at northeast monsoon sa norte, posible itong maitulak pa ibaba kaya kikilos patimog kanluran at posibleng maglandfall sa Visayas. Ang ganitong hilahan ng hangin ay kadalasang hadlang sa mabilis na pag-iigting ng bagyo bago tumama. Kaya inaasahang mananatili ito sa antas na tropical depression hanggang tropical storm bago tumawid sa lupa. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad ng paglakas pa nito. After nito baybayin ng kalupaan ng bansa, kapag nakalabas ito sa West Philippine Sea, inaasahan na ito ay muling lalakas depende sa init ng dagat at lakas ng amihan surge. Mahalagang tandaan na kahit hindi super typhoon level, ang pinakamasakit na epekto ay kadalasan mula sa ulan. Kung dinaanan na ni Verbena ang maraming ilog at basin nitong mga nakaraang araw, mas madali nang umapaw ang tubig kahit moderate lang ang bagong buhos. Sa multi-model consensus, gaya ng makikita sa Google DeepMind Ensemble, nananatiling Visayas ang lugar na may mas mataas na posibilidad na madaanan batay sa dami ng member models na nagkakatugma sa rutang iyon. Gayunman, hindi dapat magpakampante ang Southern Luzon or Northern Mindanao dahil pasok pa rin ang mga yan sa forecast cone. Habang lumalapit ang araw, tumataas ang kumpiyansa sa eksaktong landfall area at oras, pero ngayon, ang tamang mindset ay handa at maagang kumilos imbes na hintayin ang huling minuto. Pagdating sa lakas, ayon sa pinakabagong takbo ng datos, bago tumama sa kalupaan ay mas malamang na nasa tropical depression o tropical storm lamang. Pero may mga indikasyon din na posibleng lumakas pa dyan. Pero kahit nga hindi malakas na bagyo ay kailangan pa rin natin paghandaan dahil sapat na ito para magdala ng malalakas na pag-ulan, mudslide at pagbaha, lalo na kung tatama sa bulubundukin at mga mababang kapatagan. Bottom line, umiiral ang shear line at amihan sa Hilagang Luzon at ang trough ni Coto sa Palawan, kaya nagpapatuloy ang mga pag-ulan at magaspang na dagat sa piling baybayin. Ngayong araw may malinaw na banta ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Cagayan habang tuloy ang mga thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Sa susunod na mga araw, tumataas ang posibilidad ng isang bagong sistema na papasok mula silangan at maaaring tumawid sa Visayas o Southern Luzon bilang tropical depression hanggang tropical storm na lalo pang magpapabasa sa mga lupaing na apektuhan ni Verbena. Manatiling nakatutok sa official na advisories, i-update ang inyong plano kada araw at unahin ang kaligtasan sa bawat desisyon, lalo na kung nakatira sa gilid ilog, paanan ng bundok o malapit sa baybaying bukas sa bugso ng amihan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.